Ang topic natin ngayon ay yung converting decimals to fractions. Unahin muna natin ang terminating decimals. Pag sinabing terminating, ito ay tumitigil. Ang unang gagawin ay tanggalin ang decimal point at ilagay lang ang number na nabuo sa numerator. Sa denominator naman, ilagay ang 1 followed by zeros. Ang bilang ng 0 ay ang number of digits sa right side ng decimal point ng ating given. Halimbawa, 0.125. Tanggalin ang decimal point at ilagay ang number na nabuo sa numerator kaya meron tayong 125. Sa denominator naman, maglalagay tayo ng 1 at ng 3 0. 3 0 ang linagay natin dahil 3 digits ang nasa right side ng decimal. Ito ay ang 1, 2, at 5. Huwag kalimutang i-lowest term. Ang maaari nating i-divide sa numerator at sa denominator ay 125. 125 divided by 125 is equal to 1 and 1,000 divided by 125 is equal to 8. Therefore, 0.125 is equal to 1/8. Maaari din natin isulat ang terminating decimal sa fraction base sa kung paano natin ito binabasa. Maaari nating basahin ang 0.125 as 125 thousandths dahil ang 5 ay nasa thousands place. Kaya ang fraction natin kanina ay 125 over 1,000. Pangalawang example, 1.6 or 1 and 6 tenths. Dahil binasa natin ito as 1 and 6 tenths, maaari natin itong ilagay as 1 and 6 over 10. Ang 1 ay ang whole number. Ang 6 naman ay ating numerator at sa denominator ay isa ang 0 dahil isa lang ang digit na nasa right side ng decimal point. Kunin natin ang lowest term ng 6 over 10 sa pamamagitan ng pag-divide sa numerator and denominator by 2. Copy 1. 6 divided by 2 is equal to 3 and 10 divided by 2 is equal to 5. Dahil ang mixed number ay hindi fraction, kailangan natin itong isulat as an improper fraction. 1 times 5 is equal to 5, then plus 3, that would be 8. And then copy the denominator. Therefore, 1.6 or 1 and 6 tenths is equal to 8 over 5. Another way of writing it as a fraction is by writing the numerator as 16. Tinanggal natin ang decimal point kaya naging 16. At ang denominator naman ay 10 pa rin dahil isa lang ang digit na nasa right side ng decimal point. And that is 6. Para ma-lowest term, i-divide natin ang numerator at denominator by 2. 16 divided by 2 is equal to 8. And 10 divided by 2 is 5. Ang ating final answer ay pareho lang sa answer natin kanina. Kaya kahit anuman ang magiging solution, pareho lang dapat ang magiging fraction. Para maisulat naman ang non-terminating repeating decimal sa fraction, kopyahin sa numerator ang umuulit na digit sa right side ng decimal point. Sa denominator naman, lagyan natin ng 9 ang bawat isang digit na umuulit sa right side ng decimal point. Halimbawa, 0.5 repeating. Dahil 5 lang ang umuulit, maaari natin isulat as 0.5 repeating o lalagyan ng isang bar sa taas ng 5. Para maisulat as a fraction, dahil 5 lang ang umuulit sa right side ng decimal point, ilalagay natin ang 5 sa numerator. Sa denominator naman, maglalagay tayo ng isang 9 dahil isang digit lang ang umuulit and that is 5. Therefore, 0.5 repeating is equal to 5 over 9. For letter B, 0.36 with 36 repeating. Dahil 36 ang umuulit, maaari natin itong isulat as 0.36 at lalagay natin ang bar sa taas ng 3 at 6. Dahil umuulit ang 36, ilalagay natin ito sa numerator. Sa denominator naman, maglalagay tayo ng dalawang 9 dahil dalawa ang digit na umuulit at ito ay ang 3 at 6. So, isang 9 para sa 3 at isang 9 naman para sa 6. Para makuha ang lowest term, divide the numerator and denominator by 9. 36 divided by 9 is equal to 4 and 99 divided by 9 is equal to 11. Therefore, 0.36 with 36 repeating is equal to 4 over 11. For letter C, we have 0.124 with 124 repeating. Ito ay maaari nating isulat as 0.124 at lalagyan natin ng bar sa taas ng 1, 2, and 4 dahil ang 1, 2, 4 ang umuulit. Dahil 124 ang umuulit, ito ay ilalagay natin sa numerator at sa denominator naman ay maglalagay tayo ng 9. Isang 9 para sa 1, isang 9 para sa 2, at isang 9 para sa 4. Dahil ang GCF ng 124 at 999 ay 1, wala na tayong maaaring i-divide sa numerator and denominator ng walang remainder aside from 1. Therefore, 0.124 with 124 repeating is equal to 124 over 999. Para naman sa non-terminating mixed repeating decimal, tanggalin lang ulit ang decimal point. Ang number na mabubuo ay babawasan ng number na nabuo galing sa mga hindi umuulit sa right side ng decimal point. Sa denominator naman, maglalagay pa rin ng 9 para sa mga umuulit na digits at 0 naman kung hindi umuulit. Halimbawa, for letter A,
we have 0.125 with 5 repeating. Maaari natin itong isulat as 0.125 at lalagyan ng bar sa taas ng 5 dahil ang 5 lang ang umuulit sa right side ng decimal point. Sa numerator, lalagyan natin ng 125 and then subtract it by 12 dahil 12 ang hindi umuulit sa right side ng decimal point. Sa denominator naman, isang 9 ang ilalagay para sa 5 at 2 0 naman para sa 1 at 2. Simplify the numerator. 125 minus 12 is equal to 113 and then copy the denominator. Dahil ang GCF ng 113 at 900 ay 1, ang 0.125 with 5 repeating is equal to 113 over 900. For letter B, we have 1.32 repeating. Maaari natin itong isulat as 1.32 at lalagyan natin ng bar sa taas ng 2 dahil 2 lang ang umuulit sa right side ng decimal point. Ang 1 ay ang ating whole number. Sa numerator, isulat ang 32 at bawasan ito ng hindi umuulit na digit sa right side ng decimal point and that is 3. Sa denominator naman, lalagyan natin ng 9 para sa mga umuulit, kaya isang 9 lang para sa 2. At lalagyan natin ng 0 para sa hindi umuulit which is 3. Simplify the numerator, we're going to have 1 and 29 over 90. Dahil ito ay mixed number, hindi ito fraction. Multiply. 90 times 1 is 90, and then add 29, we're going to have 119, and then copy the denominator which is 90. Therefore, 1.32 with 2 repeating is equal to 119 over 90. Sana naintindihan ang converting decimals to fractions.